Part 11. Boss Madam. Nagising ako dahil sa malakas na katok. Boss Madam. Fact. Inis kong binuksan ang pinto. Ang aga-aga night, baka magising mo yung kambal, magagalit yun. Sorry. Nagkamot ito ng batok. I have a big surprise for you. Ano ba? Mama, ang gandang bahay nito. Natigil ako nang marinig ko ang isang napakapamilyar na boses. Swerte naman ni ate, ang yaman ng napangasawa niya. Mylene. Agad kong tinulak si Knight para makadaan. Natuod ako sa kinatatayuan ko nang makita ko, ang mga taong ilang taon ko nang hindi nakikita, ang mga taong parte ng buong buhay ko. Mama, Papa, tawag ko sa mga ito. Mylene. Ate, sabay-sabay silang sumugod ng yakap sakin, muntik pa nga kaming matamba. Mama, humagulgol ako. Mama ko, sorry po mama. Ang tagal mong hindi nagparamdam anak, sobra kaming nag-alala sa'yo. Sabi ni mama, akala ko kung napano ka na. Ate, nakakaloka ka, akala ko patay ka na. Sabi ni Mylene. Oo nga, masyado kang pa-espesyal. Sabi naman ni Mylene. Humiwalay ako sa yakap at nagpunas ng luha. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo ah. Ikaw ba yan? Ang ate ko mataas ang pride at never humingi ng pasensya kahit siya ang may kasalanan. Sabi ni Mylene. Pangit mo pa rin kahit kailan. Nilangon ko si Papa. Pa, hindi mo ba yayakapin ang pinakamabait mong panganay? Kahit kailan pasaway ka, lumapit ito sakin at niyakap ako. Ang hilig mo kaming pag-alalahin sayo, kang bata ka. Ang tatay kong matabil pa rin ang dila. Natatawang sabi ko, namiss kita Papa. Humiwalay ito sa yakap. Hindi mo sinabing nag-asawa ka na pala. Kumunot ang noo ko. Pa, wala akong asawa. Wala. Tinuro nito si Knight. E ano mo yan? Tatay lang ng mga anak ko. Sagot ko. Kumpare ko siya, may asawa yan eh. Sumama ang tingin dito ni Papa. Ikaw, ginawa mong kabit ang anak ko. Halika dito at puputulan ko yang talong mo. Ah, hindi po sa ganon, marami po kasing nangyari. Napalunok si Knight. Boss Madam, tulungan mo akong mag-explain. Maraming nangyari Papa, tsaka ko na sasabihin kapag okay na ang lahat, sabi ko. Kumain na ho ba kayo? Oo anak. Si Mama ang sumagot. Maupo ho kayo. Nagsiupo naman kami, akmang uupo sa tabi ko Knight, pero agad na pumagitna si Papa at sinaman ito ng tingin. Huwag mong malapit-lapitan ang anak ko, tatamaan ka sakin. Banta dito ni Papa kaya parang tutang takot na tumango si Knight. Anak kamusta ka na? Tanong ni Mama. Ang laki ng pinayat mo. Lalo akong gumanda. Dugtong ko sa sinasabi nito. Hindi nga lang pumuti. Pakikisali ni Mylene. Hindi kagaya namin ni Mylene, pumuti. Siyempre dahil yun sa pakojek ni Kuya Knight. Hagik-hak ni Mylene. Ang dami tuloy nagkakandara pang lalaki sakin. Binato ko siya ng remote. Tigilan mo kakakerengking mo, magtapos ka Mylene. Alam ko yun, ayokong masayang ang pagpapaaral sa amin ni Kuya Knight. Napakunot ang noo ko at napatingin kay Knight, nagkamot ito ng batok. Pinuntahan ko sila nung nagkahiwalay tayo, nalaman kong hirap sila kaya tumulong ako. Sabi nito, don't be mad okay. I just want to help you Maddie, gusto ko lang tulungan ka sa pangarap no para sa mga kapatid mo. Salamat, nginitian ko siya, kasi hindi mo sila pinabayaan. Of course, you love them so much and I love you so much. Tumahimik ka, puputulan ko dila mo. Banta dito ni Papa kaya napatikom siya ng bibig. Napatingin naman kami nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Knight, niluwal noon si Jillian. Boss Madam, I always slept here on couch. Sila ni Jom, ang nasa kwarto ko. Mabilis na paliwanag ni Knight kahit wala pa akong sinasabi. Oh, visitors. Ngumiti ito. Good morning po. Sino ka? Tanong dito ni Mama. Kay ganda mong bata. Ako po si Jillian. Sagot nito. Asawa ko po ang tatay ng anak ni Maddie. Ay, biglang mura ni Mama. Alam ko na anak kung bakit hindi ikaw ang ginawang asawa. Tumahimik ka Mama. Inirapan ko siya. Hindi nga ako ang ginawang asawa, pero ako naman ang inasawa. Kababe mong tao. Binatukan ako ni Papa kaya napasimangot ako. Mamo, naaga ng pansin namin, ang isang baklitang tumili. Gising na ang fresh mong dalaga at ang gwapo mong anak na binata. Mamo, dumiretso sakin si Nex at kumandang.
Si Lex naman ay kumandang sa ama. Good morning Papo, ang chupapi mo talaga. Morning my beautiful son. Hinalikan ito ni Knight sa pisngi. Next, Papo want to kiss you. Bumaba naman sakin si Nex at lumapit sa ama, hinalikan ito ni Knight sa pisngi. Morning Papo, sabi ni Nex at agad bumalik sa pagkakakandong sakin. Mamo, sino po sila? Anak, mag-hi ka sa lolo at lola mo, pati na din sa mga tita mo. Sabi ko, ikaw din Nex. Hi po, bati ni Nex. Ako po si Nex. Hello people and hello world, nasa inyong harapan, ang lalaking may talong na mahilig sa talong. My name is Lex and I thank you. Ngumiti ang baklita. Ang pogi, tili ng dalawa kong kapatid. Ang gwapo ng mga anak nyo. Nakangiting sabi ni Mama. I'm beautiful po. Reklamo ni Lex. You're beautiful too Lola. Knight, seryosong tawag dito ni Papa. Yes who, sagot ni Knight. Sa lahat ng ginawa mo, yung anak lang ang maganda. Sabi nito. Kaninong tatay ito? Ang sama ng ugali. Pa, kamusta ang bukid? Tanong ko dito habang kumakain kami. Ayun, bukid pa din. Sagot nito, may putik pa din at natatamnan. Paano manampal ng papa, yung hindi siya magagalit? Yung mga kalabaw ho. Tanong ko, ayun, 4 pa rin ang paa. Sagot nito, may sungay pa din. Inirapan ko lang si papa. Walang kwentang kausap. Pinagawan ako ng tindahan ni Knight. Sabi ni Mama. Hindi ko tinatanong. Sagot ko dito, hindi lang ikaw kausap ko. Umirap ito. Ganyan talaga kayo mag-usap-usap. Tanong ni Jum. Weird, kung si Mami yan, sinampal na ko nun. Nasanay na kaming ganito. Sagot ko, newborn kumbaga. Inborn yun. Pagtatama sakin ni Marilyn. Parehas lang yun, wag kang ipal. Inirapan ko ito. Napakasama talaga ng ugali mo. Sabi sakin ni Jum. Mas masama ugali mo. Mamo, tita nasa harap po tayo ng pagkain. Istriktong sabi ni Nex. Mamaya na po ang bardagulan. Sangit minsan, parang si Knight. Nex is right, don't fight in front of food. Pagsang-ayon dito ni Knight, ay hindi pa malalayan Papo. Singit ni Baklita. Kapag kumakain kami noon, kulang na lang po magsaksakan yang dalawa. Oo mong Baklite ka. Inirapan ko ito. Tumahimik na lang kami at nagpatuloy sa pagkain, nang matapos kami ay si Jom, ang nagpresintang maghugas, kami naman ay bumalik sa sala. Mama, ano bang ginagawa niyo dito? Tak ang tanong ko. Anong ginagawa? Di ba pinapanta mo kami dito? Nangunot ang noo ni Mama. Yan ang sabi ni Knight. Napatingin ako kay Knight, ngumiti ito bago umusag palapit sakin. Hindi ko pa sinasabi sa kanila ang totoo kaya gumawa na ako ng alibay. Bulong nito sakin. Ayaw kitang pangunahan Madi. Napatango lang ako. Oo nga pala. Namiss ko kasi kayo Mama. Pwede namang ikaw na lang ang dumalaw sa probinsya ate. Sabi ni Mylene. Ay kapal ng mukha mo, kung nakapagreklamo ka parang namasahe kayo Sinaman ko ito ng tingin. Kayo naman mag-adjust aba. Joke lang naman. Sabi nito, gusto ko rin namang makapunta dito sa Manila, maranasan ko naman ang fresh air. Anong fresh air? Usok ng tambucho ng mga sasakyan lang, ang nalanghap ko dito. Sabi ni Marilyn. Nasa probinsya kasi ang tunay na fresh air. Sabi ko, mas okay din ang mga tao doon, dito sa Manila, maraming masasamang tao at toxic minsan ang mga tao. Bakit ikaw ate? Taga-probinsya pero toxic. Mabilis kong dinampot ang maliit na ashtray sa lamesa at binalibag kay Mylene na, agad tinamaan sa ilong niyang pango. Puro ka pambabara, sabi ko dito. Pango ka na nga, latera ka pa. Pango nga ako, maganda naman, maputi pa. Umirap ito habang hinahaplos ang ilong niya. Ikaw, maganda lang, hindi ka maputi. Mas bobo ka pa sakin, may morena bang maputi? Kailerki kayo mag-away. Hinampas ni Lex ang braso. Mamo, tigil na po. Lex, parang hindi ka nasanay kay Mamo. Sabi naman ni Nex. War freak yan. Pero sa lahat ng war freak siya ang favorite ko. Niyakap ako ni Lex sa baywang. Mamo, paano kayo nagkakilala ni Papo? Nagkatinginan kami ni Knight, ngumiti lang ito. Katulong ako ng papo nyo. Sagot ko, pati ng tita Jom nyo na masama ang ugali. Basta naging magulo,
tumira kami ng papo niyo dito, naging magkarelasyon kami. Agad, walang ligaw na naganap. Tapos ayon, nag-thought kami. Dagdag ko pa, marami kaming pinagdaanan ng papo niyo na mahirap ikwento. Bakit po kayo naghiwalay? Tanong naman ni Nex. Mahabang kwento anak. Sagot ko. Hindi ko alam kung maiintindihan nyo na, basta ang alam ko, hindi ko ginustong makipaghiwalay sa papo nyo. Swerte nga ni papa nyo at minahal ko siya kahit na babaero yan. Pero mga anak kahit babaero ako tinihil ko yun para kay mumu nyo. Singit ni Knight, si mamu nyo lang ang minahal ko at gustong pakasalan. Scam ka po sa kasal, si Tita Jillian pinakasalan mo Sabi dito ni Nex. Mahabang kwento din yun. Natatawang sagot dito ni Knight. Pero ito ang ipapangako ko, bibigyan ko kayo ng maayos na pamilya, papakasalan ko, ang mamunyo kapag maayos na ang lahat. Mag-promise ka din po sa akin. Pakikisali dito ni Lex, mantamantok. Yes Lex, promise ni papo mo yan. Hinawakan ni Knight ang kamay ko at hinalikan, binawi ko naman agad yun. Magkumpare pa lang tayo, wag kang malandi. Tinalikuran ko siya. Ngingiti kasi ako, ayokong makita niya. Momo, I'm excited. Malantod na sabi ni Baklita. Sure na si Mi na maraming chupapi sa mall. Lex, ang lantod mo, sabi sa kanya ng kambal. Ang KJ mo kahit kailan twini ko. Aalis kaming apat, pupunta kaming mall, nag-aya mamasyal ang mga bata at pinagbigyan ko na, dahil matagal na din kaming nasa kondo lang. Ready? Tanong ni Knight na bihis na bihis. You're beautiful boss madam. Beautiful. Nginiwian ko siya. Mukha niyo akong katulong na 3. Walang katulong na ganyan kaganda. Hinawakan ni Lex ang kamay ko. Let's go Rama mo. Tama po si Lex, maganda ka mamo. Sabi naman ni Nex na humawak naman kay Knight, tara na po. Mag-iingat kayo, sabi ni Mama. Enjoy. Sige po. Lumabas kaming 4 ng kondo, bumungad sa amin si Diyos at isa pang lalaki nang makalabas kami. Take care them. Seryosong tinapik ni Knight ang balikat ni Diyos. Call me immediately if something bad happen. Makakaasa ka. Tugon ni Diyos at ngumiti. Ingatan mo si Jom. Nginisihan ko siya. Malay mo yun talaga future mo. Puro ka biro. Naiiling na tumawa ito. Malapit na kasal ko. Nginisihan ko lang siya. Sumakay kami ng elevator, nang bumukas ito ay lumabas kami at dumiretso sa parking. Sumakay kami ng sasakyan ni Knight. Ganda ng kotse mo po. Manghang sabi ni Nex na nasa backseat katabi si Lex. Dapat pa po 5 gulong ng kotse mo po para kakaiba. Hirit naman ni Lex. Anak, wala pang kotse na 5 ang gulong. Natatawang tugon dito ni Knight. Utak alien yang anak mo, parang ako. Sabi ko, at least tayong 2 madir. Kaninong anak lito? Napakalantod. Hindi naman ako malantod, marupok lang. Papo, meron kang airplane po. Tanong dito ni Nex. Nakangiting tumango si Knight. Private plane. Wow, paglaki ko po, ako mag-drive nun Kita ko, ang pagkinang ng mga mata ni Nex. I'll give my plane to you kapag nag-21 ka. Sagot ni Knight. Pagbubutihan ko po. Sana lang anak at wag muna tao sakyan mo, mapapatay talaga kita. How about you Lex? What's your dream? Tanong ni Knight kay Baklita. Well papo, bukod sa maging habulin ng lalaki, I want to be a businesswoman. Diniinan nito ang salitang woman. Di lang halata papo pero, matinik ito pagdating sa pera and negosyo. Grabe ka sa negosyo, naging tindera ka lang naman ng talong. Mamo, kesyo anong tinda pa yan, business pa din yun. Pinilantek nito ang daliri niya. Then I think you will be my heirs. Sabi dito ni Knight. Ay papo, hindi ko carry maging buhok mo. Sagot ng Baklita. Natawa lang si Knight. May nakakatawa ba doon? Sinong anak ang matutuwa kapag sinabihan ng ama na gusto nitong maging buhok siya ng anak niya? Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa mall, agad nagpark si Knight. Mabilis naman kaming bumaba. Twins, wag hihiwalay. Bilin ni Knight. Yes papo. Sabay na sagot nila. Magkakahawak kamay kaming pumasok ng mall, ang daming nakatingin samin, syempre sikat kumpare ko Saan nyo gustong pumunta? Tanong ni Knight. Papo, kain muna po tayo. Sagot ni Nex. Doon tayo sa bubuyog na matabang kulay pula na malaki ang puwet. Ha!
Napatingin sakin si Knight. What's that? Jollibee. Sagot ko. Napatango naman ito. Nagtungo kami sa Jollibee, umupo kami ng mga bata samantalang si Knight ang umorder. Daming tao dito mamo, sabi ni Nex. Next, mall pinuntahan natin kaya natural na maraming tao dito, wala tayo sa zoo anak. Sagot ko dito. Maya-maya pa ay dumating na si Knight na may dalang tray, kasunod pa nito ang isang crew. Nilapag nila ang tray at nagsimula na kaming kumain. Papo, gusto ko po yun. Tinuro ni Lex ang sundae. Later nak, kailangan mo munang kumain baka sumakit tiyan mo. Sabi dito ni Knight. Tumango lang si Lex. Tahimik lang kaming kumain hanggang sa matapos kami, lumabas kami ng Jollibee at naupo saglit sa food park para magpahinga. Knight, mag-cree lang ako. Binaba ko ang dala kong bag. Dito muna kayo ah. I'll give you 5 minutes. Kapag hindi ka nakabalik agad susunod kami. Sabi nito. Oo mo. Nagtungo ako sa CR, dumiretso ako sa isang cubicle at nagsimulang umihi. Nang matapos ako ay lumabas ako pero natigilan ako nang makita, ang isang taong ni minsan ay ayaw ko nang makita sa buong buhay ko. Dahan-dahan akong umatras nang umisi ito. It's been a while Maddie. Mabilis akong pumasok sa cubicle na pinasukan ko, akmang isasara ko ito, pero mabilis nitong hinarang ang kamay niya. Layuan mo ako sigaw ko dito. Pilit kong sinara ang pinto para maipit ang kamay niya. Akala mo huhulihin talaga ako ni Knight. Nataranta ako nang mahawakan nito ang kamay ko. Walang ginagawa si Knight para mahuli ako, hinahayaan niya lang ako. Naghihiganti lang siya sayo. Hindi ako maniniwala sayo, isa kang animal. Magkikita pa tayo Maddie. Binitawan ako nito. Napasandal na lang ako sa cubicle at habol hiningang tumangala, kahit anong pigil ko sa iyak ko ay wala rin akong nagawa. Boss Madam, mas lalo akong napaiyak nang marinig ko ang boses ni Knight. Maddie. Binuksan ko ang cubicle. What happened? Tarantang lumapit ito sakin at sinapo ang mukha ko. Who hurt you? Nandito siya. Sumubsob ako sa dibdib niya. Kukunin niya ako Knight. Hinaplos nito ang buhok ko. Everything's gonna be okay. Konting hinti na lang Maddie. Natatakot ako. Don't be, nandito lang ako. Hindi ko hahayaang makuha kanya Maddie, I swear magbabayad siya. Pero kailan pa? Bakit ba hindi mo pa siya hulihin? I can't, hawak pa nila ang anak ni Jillian. Napahiwalay ako dito dahil sa sinabi niya. Anak ni Jillian. If you think I'm the father, the answer is no. Dinala ako nito at niyakap ulit. Hindi ko rin alam kung sino ang ama ng anak niya, mahabang kwento Maddie. Promise, hindi mo siya inanakan. Never, ikaw lang ang anakan ko boss madam. Salamat kumpare. Kami ng mata ni Lex. Ano mamo, doon kayo gumawa ng milagro ni Papo. My God, hindi na kayo nahiya. Ikaw ang mahiya baklite ka. Mahina kong tinampol ang bunganga niya. Ang bata-bata mo pa, yan agad nasa isip mo. Mamo, ano pong nangyari? Tanong ni Nex. Umiyak ka po, bakit? Wala anak. Nginitian ko siya. Halika na, saan niyo gustong sunod na pumunta? Sa laruan. Sagot ni Lex. Lalero ako doon sa basketball mamo. Then let's go. Hinawakan namin sila sa magkabilang kamay. Don't worry, nagpadala ako ng tauhan dito para hindi tayo malapitan ni Joel, saad sakin ni Knight. But if you want to go home, then let's go. Ayos lang ako, first time lang din mag-enjoy ng mga bata. Ayokong sirain. Okay, just tell me if you're not comfortable. Okay. Yes, kumpare. Napasimangot ito na ikinatawa ko lang. Pumasok kami sa loob ng arcade, bumili si Knight ng token at binigyan ang dalawang bata. Tumakbo naman ang mga ito patungong basketball, samantalang kami ay naupo lang at nakatanaw sa kanila. You don't want to play? Tanong nito at umiling naman ako. Babantayin ko na lang ang dalawang bata. Tugon ko. Mad, can you tell me more about the our twins? Sabi nito. Tell me their favorite color, game, hobbies, favorite food. Si Lex ang panganay sa kambal pero mas astang panganay si Nex. Malantod si Lex, samantalang istrikto si Nex parang ikaw. Paborito ni Lex ay itim, maroon naman ang kay Nex, mahilig silang dalawa sa basketball. Baklite si Lex pero ayaw niya sa Barbie.
Mahilig mag-makeup si Lex, mahilig din siya sa chismis, hate niya ang babae. Si Nex naman ay mahilig magbasa, hindi siya palakibo, mas gusto niya ng tahimik. Hindi sila pareho mapili sa pagkain, lahat ay kinakain nila, lalo na ang gulay. Ang pinakaayaw ni Lex ay mga babaeng desperada, kagaya ng mga nagkakagusto sa kanya. Ang pinakaayaw naman ni Nex ay ang maingay na paligid. Mahabang sabi ko dito, pero ang mas nakakatakot magalit sa dalawa ay si Lex, kita mo naman nung liga diba? Sobrang protective niyan sa pinsan niyang si Ella, nagiging lalaki yan pag nagalit. Pakiramdam ko nga hindi siya backlash, sadyang nasanay lang siya sa ganyang galawan, dahil sila Momshi at Momshi B ang halos nagpalaki sa kanya. Dagdag ko pa, kahit ano pa siya, tanggap ko siya. Inakbayan ako nito. Wala namang masama kung anong gender, gusto niya, basta maging mabuti lang siyang tao. Mabuti naman yang baklita na yan, mapanglait nga lang pagdating sakin. Aba, kaloka kang babae ka ah. Napatayo kami nang may makita kaming kaaway ni Lex. Ako kasi nauna, singit ka ng singit. Anong nangyayari? Singit ko sa dalawa. Ninong Knight, lumapit ang batang babae kay Knight. Ninong, inaaway ako ng baklang yan. Don't touch my papo nga. Tinulak ni Lex ang batang babae at niyakap ang papo niya sa paa. Diyos mio ka Persian, may dumating na isang babae. Kasunod nito si Wyatt at isa pang batang lalaki. Mami, inaaway ako ng baklitang gatas na yan. Sumbong nitong batang babae habang nakaturo kay Lex. Excuse me, ikaw ang nauna. Bigla mo akong tinulak. Naimiwang si Lex. Mag-sorry ka sa kambal ko. Singit ni Nex. Magsusorry din siya kapag nag-sorry ka. Persian, say sorry. Sabi ng batang lalaking kasama nila Wyatt. Sorry. Irap na sabi ng batang babae. Sorry din. Umirap din si Lex dito. Napailing na lang ako sa inasta nito. Pasensya na sa anak ko. Nagkamot ng batok si Wyatt. Maarte kasi yan. Mana lang sayo. Sabi dito ni Knight. Pasensya na ah. Wala kasing pinipili ang batang saplada na yan, manang-mana sa ama. Sabi nung babae. Ayos lang, pagpasensyahan nyo na rin ang anak ko ah. Ayaw rin kasi ng nalalamangan yan pero mabait yan. Nilapit ko ang muka sa babae. Ano ka ni Wyatt? Wala basta may anak kami. Sagot nito. Ako si Penelope. Ako si Maddie. Nginitian ko siya. Si Knight tatay ng kambal ko pero kumpare ko lang siya. Wait, nagulat kami sa tili ng baklita. Shop apeng hero ko. Lumangki si Lex sa paa ni Wyatt. Ikaw po ang nagligtas sakin diba? I'm glad you're okay, kiddo. Tugon dito ni Wyatt at ginulo ang buhok ni Lex. Mami nilalandi si Daddy, sabi ni Persian. Hoy bata, bawal kang maging kabit ni Daddy. Hindi ka babae tsaka ang bata mo pa. Kailerky, never ko pinangarap maging kabit. Nag-flip hair si Lex kahit hindi naman ang buhok. I'm too beautiful for that. Choosy ka pa. Of course, want ko ng mga foreigner na mayaman. Nagpababa si Persian at lumapit kay Lex. Foreigner, parehas tayo. I bet, feed tayong maging best friend. Gusto ko yan, pero dapat okay plastikan. Yes. Naghawak kamay ang dalawa bago kumembot-kembot na naglakad. Ang lantad ng anak ko. Nakangiwing sabi ko. Parehas lang tayo. Nakangiwing sabi ni Penelope. Bro, let's play basketball. Ayan ni Nex sa isa pang anak nila Wyatt. Gusto ko yan. Nag-akbayan ang dalawa bago maglakad patungo sa basketball. Nagsama ang dalawang malantad at nagsama ang dalawang seryoso sa buhay. Nag-enjoy naman kayo? Tanong ni Jom nang makauwi kami. Oo, sagot ko. Si Knight ay diniretso ang kambal sa kwarto dahil tulog na. Ikaw, na-enjoy mo naman ba ang pagbabantay sa'yo ni Joshua? Nginisihan ko siya. Ang issue mo, mahina ako nitong tinulak. Lumayas ka na nga. Dinilaan ko lang siya bago pumasok sa kwarto namin ng kambal. Sila nanay naman ay kinuha na ni Knight ng isang kondo, para may matuluyan sila, kapitbahay lang naman namin sila. I have a gift for you. May inilapag si Knight sa harap ko. Open it boss madam. Binuksan ko naman iyon, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang nakasulat doon. Hindi ko maintindihan. Sabi ko dito, ano to? Listahan ng mga utang. Annulment paper namin ni Jillian. Sagot nito, I'm free now boss madam,
hindi na ako kasal kay Jillian, kaya, alam mo na. Ed congrats, hindi na kita kumpare. Kinamayan ko siya, kaibigan na kita. Maddie, sumimangot ito, gusto ko boss night muna ulit ako. Pag-iisipan ko, umupo ako sa kama, siguro kapag nahuli na ang tatay mong gago. Promise na yan. Oo, mapanat man yang hotdog mo. Sige mabilis itong humulik sakin bago tumakbo palabas. Hinawakan ko ang labi ko. Bitin, humiga ako sa tabi ng kambal at niyakap ang mga ito. Kapag talaga nahuli na, ang walang hiyang tatay ng papo nyo, aayusin ko na ang pamilya natin. Any update? I asked the RK. Nahanap nyo na ba? Oo, tugon nito mula sa kabilang linya. Ang mga tauhan ko na, ang bahala sa bata, pwede mo nang puntahan ang tatay mo. He's not my father. Madiing sambit ko. Just make sure hindi sila makakaalis bago ako dumating. Yes man. Binaba ko ang tawag at mabilis na tinago ang cellphone. Ano, nakuha nyo na si Kyle? Napalingon ako sa nagsalita. Ligtas na siya. Yes, I said. Bantayan mo muna ang mag-iina ko, I'll be back later. Sige, mag-iingat ka. I just nodded before leave. Sumakay ako ng sasakyan ko at agad itong pinasibad patungo sa location na sinend sakin ni RK. Any update? I tapped RK's shoulder. Wala naman bang lumabas? Wala kaming nakita. Sagot ko, boss. May tumatakbo palapit sa amin. Nakahalata si Joel, may secret door pala siya. Umalis na sila. What? Kumunot ang mga noo ko. RK, call the others, papuntahin mo agad sa kondo ko. Yes. Agad akong sumakay sa sasakyan ko at pinaandar ulit ito. Try to hurt them and I will surely cut every inch of your body. Mabilis akong napatayo nang marinig ko ang sigaw ni Jom. Anong nangyayari? Parang natuod ako sa kinatatayuan ko nang makita kung sino ang taong nasa harap ko. Hello Maddie. Nakangising bati sakin ni Joel. I told you we will see again. Gusto kong umatras nang lumapit ito sakin pero ayaw kumilos ng katawan ko. Kakakita lang natin sa mall. Napapikit ako nang amuyin nito ang batok ko. Layuan mo siya, halimaw ka. Galit na sabi ni Jillian. Hindi pa kayo mamatay. Huwag mong sayangin ang malakas mong bunganga. Malakas siyang sinampal ng tatay niya. Reserve mo yan sa ungol mo. Mamo, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kambal. Mamo, pasok sa kwarto. Lock nyo. Tarantang sabi ko. Pero bago pa nila magawa yun ay kinuha na sila ni Joel sa buhok at parang manikang binalibag. Lex, next. Kita ko ang pagtama nila sa semento. Tarantado kamalakas kong sinipa si Joel at nilapitan ang dalawang anak ko, Lex, next. Mamo, umiiyak na yamakap sakin ang dalawa. Parehas duguan ang ulo nila kaya hindi ko maiwasan hindi mapaiyak. Tulong. Sigaw ni Jom sa labas ng pinto. Ella. Sigaw ni Jom nang barilin ni Joel si Ella na agad bumagsak. Anak ko. Sinubukan itong lapitan ni Jom, pero sinabunutan siya ng kasama nyo at basta na lang binalibag. Mamo, si Ate Ella. Umiiyak na sabi ni Lex. Ang anak ko. Iyak ni Jom. Night, nasan ka na ba? Biglang bumukas ang pinto at iniluwal nun si Night, kasama ang mga kaibigan niya. Kuya, yung anak ko. Iyak ni Jom. Dalhin niyo siya sa hospital. May bumuhat naman agad kay Ella at agad tinakbo palabas ng kondo. Joel, sumuko ka na. Galit na sabi ni Knight, nagtitimpi ako sayo pero hindi na ngayon. What are you going to do? Nakangising lumapit sa amin si Joel, habang nakatutok ang baril sa amin. Shoot me. Go. Shoot me. Sisiguraduhin kong kasabay ng pagkalabit ng gatilyo mo, ang pagsabog ng ulo ng mag-iina mo. Sino ba gusto niyong mauna? Nakangising tanong ng isa. Itong anak kong inutil. Malakas nitong hinampas ng baril si Jillian sa muka. O itong nanay nung batang binaril ko. Tinutukan ni Ivan ng baril sa sentido si Jom. Pwede ring itong anak mong kambal, Knight. Tinadyakan ako ni Joel sa muka kaya napahiga ako, kinuha nito sakin, ang kambal at tinutukan ng baril. Papo, mamo, iyak nung dalawa. Balak kong ay huli si Maddie, gusto ko ulit kasi siyang tikman. Nakaanjing sabi ni Joel, magaling kang pumili ng babae, Knight, anak talaga kita. Hindi kita ama. Walang emosyong sabi ni Knight. Bitawan mo ang mga anak ko, Joel.
Tumawa si Joel. Mamili ka kung sino sa kanila. Galit kong sigaw dito. Pakawalan mo ang mga anak ko. Shut up, Maddie. Nagpaputok ito malapit sa gawi ko. Mamaya ka mag-ingay kapag tinitira na kita. Napatingin ako kay Knight, walang emosyon ang muka nito. Next, come here. Tawag ni Knight dito. Lakad ka papunta sa akin, anak. Si Lex po. Umiling ito. Magtiwala ka kay Papo. Sabi ni Knight. Lakad ka na. Unti-unting naglakad si Lex habang umiiyak. Kasabay ng pagsigaw ni Knight. Ang pagsipa ni Lex sa baril na hawak ni Joel. Agad namang damapa si Lex. Kita ko, ang pagbaril ni Knight kay Joel na agad bumagsak. Mamo, tumakbo palapit sa akin ang kambal. Mamo, okay lang. Niyakap ko ang mga ito. Ezer, dalhin niyo sa torture room ang dalawang yan. Malamig na sabi ni Knight, titingnan ko lang ang mag-ina ko. Agad binitbit nila Ezer si Ivan at Joel palabas, si Knight naman ay lumapit sa amin. Sorry, niyakap kami nito. Terrace sa hospital. Binuhat nito ang kambal. Can you walk? Tumango lang ako bago tumayo at humawak sa kanya. Si Ella. She will be fine. Nilangon nito si Jom. Tara na Jom, pupuntahan natin ang anak mo. Tumango lang si Jom bago tumayo. Agad naman kaming ginamo ng mga doktor nang makarating kami, yung kambal ay nakatulog dahil sa kakaiyak. Si Ella ay stable na rin, hinihintay na lang magising. Sorry, samandal sakin si Knight. Nasakta na naman kayo, nadamay pa ang mga bata. Ang mahalaga dumating ka. Hinaplos ko ang buhok niya. Ayos na ba ang lahat? Maayos na ang lahat, huwag kang mag-alala. Ngumiti ito sakin. Aalis lang ako saglit, babalik din ako mamaya. Mag-iingat ka, mahal kita. Hinalikan ako nito. Mamaya tayo mag-uusap, boss madam. Ingat ka, boss Knight, napangiti ito. Kita ko ang pagbabago ng oral nito bago tuluyang makalabas ng kwarto namin ng kambal. Jom, papunta na sila mami dito. Niyakap ko ito. Huwag ka nang umiyak, maayos na si Ella. Natatakot lang ako kuya. Tugon nito. Wala ka nang dapat katakutan. Humiwalay ako sa yakap at pinunasan ang mga luha niya. Magpahinga ka na muna. Salamat kuya. I smiled to her and kissed her forehead. Alis muna ako. Tumango lang ito bago tipid ng ngumiti, lumabas ako ng kwarto ni Ella at nagtungo sa parking. Joshua is also there, naninigarilyo ito at halatang hinihintay ako. Let's go. Aya nito bago na unang sumakay ng sasakyan ko. Sumakay na lang din ako at tahimik na nagmaneho. Nag-igting ang pangako nang makarating kami sa torture room. Nanggigigil na ako, Joshua said. Tagal kong hinintay ito. I just smirked before entered in the room. Nadatnan naming nakatali ang dalawang kamay ni Joel at Ivan, puro sugat at pasa ang mga ito. Hindi na kami nakapagpigil. Sabi ni Wyatt, gigil din ako. I want to do more than that but they're yours Knight. Ezer said. Nilapitan ko si Joel. You're my idol when I was a child, kilala ka ng lahat bilang ulirang ama at mabait na tao. Malakas ko siyang sinikmuraan. Pero, ang dami mo na palang buhay na sinira. Pati taong mahal ko at anak mo nagawa mong gahasain, and also our mom. Gusto nila yun. Humalaklak ito. Umungol nga eh. Natawa ako at sinuntok siya ng sinuntok. Ayoko ng patagilan ito. Nagtangguan kami ni Joshua bago kuhanin at tig-isang chainsaw, parehas namin pinaandar yun. Balita ko ikaw bumaril sa kapatid ko. Joshua smirked to Ivan. Ikaw din bumaril sa pamangkin ko at nanakit kay Jom, well gag-antay lang ako. Hiyaw ni Ivan nang putulin ni Joshua ang kanang braso niya. Sinunod nito ang kabilang braso ni Ivan. Hindi ko na nga patatigilan. Napahalakhak ako nang hatiin niya sa gitna si Ivan gamit ang chainsaw, hindi pa ito nakontento dahil hiniwa niya ng pira-piraso ang titi nito. You saw him. I smirked to Joel. Mas malala ang gagawin ko sayo. You can't do that. Ako ang ama mo. Galit na sabi nito. Sakin ka galing. At pinagsisisihan ko yun. Galit ko siyang hinati sa dalawa. Hindi pa ako nakontento dahil pinagpira-piraso ko siya na parang karne. I get my lighter, sinabuyan ko ng gaas ang titi niya at sinilaban ito. Magkita na lang tayo sa impyerno Joel. I said, ganito din ang gagawin ko sayo kapag nagkita tayo. Satisfied, Colm said, I bring extra clothes, maligo muna kayo sa banyo. You both smell bad.
Natawa naman ako. Kayo na sumunog sa mga yan, kailangan ko pang balikan ang mag-iina ko sa hospital. Papo, sabi ni Lex nang magising siya. Mamo, may papatay daw sakin. Wala na, tugon ko dito. Nahuli na yung mga bad, okay na ang lahat. Yamakap lang ito sakin, mukhang na-trauma ang dalawang baby ko. Masakit pa ba ang ulo mo? Tanong ko at iling lang ang sinagot nito. Bumukas ang pinto at iniluwal nun si Knight na bagong ligo. Papu, humiwalay sakin si Lex at agad nagpabuhat sa ama niya. Papu, may masakit ba sa anak ko? Binuhat ito ni Knight. Nandito na si Papu, okay na lahat. Tumango lang si Lex, maya-maya pa ay nakatulog ulit ito. Binaba naman siya ni Knight sa tabi ni Nex. Ano na? Tanong ko dito. Wala na sila. Tugon nito. Can we be together again? Oo, kagaya ng pangako ko. Nilapitan ko siya at niyakap. Namiss kita Boss Knight. Ako din. Tugon nito. Finally, mabubuo na ang pamilyang inasam ko. Thank you Boss Madam. Mahal kita. Mahak din kita Boss Knight, hindi nawala yun. Patunayan mo. Binuhat ako nito at dinala sa CR, umupo ito sa takip ng bowl at agad binaba, ang zipper niya tsaka nilitaw ang anaconda niya. Grabe lalong lumaki. Mahina ko yung sinampal na ikinaungol niya. Kasya ba yan? Stop asking question and ride me now. Gigil na sabi nito. Bahala na. Hinubad ko ang salawal ko at agad pamatong sa kanya, napadiin, ang kapit ko sa balikat niya nang sumagad ito sakin. Yawa, nakakakita ako ng star. Sinabayan nito ang pagtaas-baba ko. Tagal ko nagsarili. Mad. Napatikip ako sa bibig ng may kumatok. Bumilis ang galaw ni Knight. Panipi. Ayos ka lang. Tumatae po ako. Hinampas ko si Knight pero ngumisi lang ito at sumubsob sa dibdib ko. Nakita mo ba si Knight? Nasa labas po. Sige, pupuntahan ko lang. Ungol ko nang labasan ako. Hindi pa ako nakakabawi pero pinatalikod agad ako ni Knight. Bumabawi lang ako. Hinampas nito ang pisngi ng puwet ko bago muling pumasok sakin. Lalaking ito, mabisyo masyado. Ni Papa. Anak naman. Pa, ayaw ko lang pong mag-alala kayo. Tugon ko. Tsaka ayos na po ako, patay na po ang gumawa nun. Opo, pinatay ko. Proud na sagot ni Knight. Sorry anak. Niyakap ako ni Mama. Sana hindi na lang kita pinilit. Ma, nangyari na po, kalimutan na natin. Humiwalay ako sa yakap. Maayos na po ako kasama ang mga anak ko at si Knight. Sorry anak. Si Papa naman ang yamakap sakin, hayop na yun, mabulok sana siya sa impyerno. Matagal ng bulok yun Papa. Ate, pangako mag-aaral pa kami ng mabuti. Sabad ni Marilyn. Tama si Ate Marilyn, tutuperin namin, ang mga pangarap namin at susuklian namin, ang mga paghihirap mo. Sabi naman ni Mylene. Abay dapat lang subukan niong maglandi at papatakan ko ng kandila ang mga pauday nyo. Banta ako na ikinangiwi nila. Masyado kang brutal mamo. Sabad ni Lex na nakasakay sa batok ni Knight. Kaloka ka. Gusto mong madagdagan yung bukol mo. Mamo, ang bungangera mo po hehe. Sabi ni Nex na buhat naman ni Knight. Magaling na nga ang dalawang bata, lakas ng mga sore. Halina nga kayo, pupuntahan pa natin si Ella. Hinarap ko ulit sila Mama. Ma, kita na lang po tayo sa bahay nila Knight. Sige mag-iingat kayo. Kayo din po. Lumabas kami ng hospital room ng Kambal, kalalabas lang nila, bago kami umuwi ay napagdesisyonan muna naming dalawin si Ella. Pagpasok namin ay napahinto kami nang makitang naghahalikan si Joshua at Jome. Ay Meganon, natulak nila ang isa't isa nang magsalita ako. Talk on pala ang ganap sa inyo. Mali ka nang iniisip, sabi ni Jome. Iisipin ko na lang na napuwing ka, kaya nagdikit ang mga labi nyo. Nakangiwing sabi ko dito. Hindi nga kasi, wag ka nang magpaliwanag tita. Putol ni Lex sa sasabihin nito. Don't worry secret lang ang nakita namin. Nag-iwas lang ito ng tingin. Mama, napatingin kami kay Ella nang magsalita ito. May masakit ba sa'yo? Alalang tanong dito ni Jome. Umiling lang ito at hinawakan ang kamay niya. Ella, magpagaling ka, ipapasyal ka ni Tito kapag gumaling ka. Malambing na sabi dito ni Knight. Okay ba? Tumango lang ito at ngumiti. Ang alam ko na baril lang siya, bakit napipi ata? Charot.
Saglit pa kaming nagstay doon bago naming napagpasyahang umalis. Before we go home, daan muna tayo saglit kila RK. Sabi ni Knight. Birthday ni Richer. Sige, tugon ko. Maya-maya pa ay huminto kami sa isang malaking bahay, agad kaming bumaba at pumasok sa loob. Man, nakipag-appear si Knight kay RK. Where's Richer? Nasa loob, kalaro si Zane. Tugon nito. Hi Maddie. Twins, kamusta na kayo? Okay na kami, salamat. Nginitian ko siya. I'm fine na. Malanding sabi ni Lex. Nasina kasi kita Chupapi. Natawa lang si RK bago guluhin ang buhok nito. Halina kayo, nasa loob na ang iba. Pumasok naman kami sa loob ng bahay, may mga tao doon, nandoon din si Penelope. Beshe, tili ni Lex at agad nilapitan si Persian. Bakla, tili din ni Persian. Nagbeso ang dalawa. Napatingin naman ako kay Nex na kasama na si Paxton at isa pang bata. Everyone meet my woman. Pinagsiklap ni Knight ang kamay namin. Maddie, we have twins. The girly one is Lex and the boy one is Nex. Hi! Kinawayan ako ng isang babaeng chubby. Ako si Emma, ni Earl and ito si Zane anak namin. Ako si Rai, girlfriend ni RK at anak namin si Richer. I'm Lay, asawa ako ni Carl, ginoyo niya ako kaya naging asawa niya ako. Anak namin si Cole. Kilala mo na ako, sabi ni Penelope. Maupo kayo, sabi ni Rai. Kuha lang din kayong pagkain. Ay hindi ko tatanggihan yan. May lamesang nakalatag at maraming pagkain, agad naman akong nagsandok ng para sakin at para sa kambal. May kamay naman si Knight kaya niya na sarili niya. Oo dati hindi pa kami dito nakatira tapos hindi pa namin kasama si Papa. Kwento ni Zane kila Nex. May kasalanan kasi si Papa kay Mama, kaya late ko na siya nakilala. Ay samin din, sabi ni Persian. Buset kasi si daddy ko dati kaya ayaw sa kanya ni mami ko, pero okay na sila. Pabebe lang si mami. Persian, naririnig kita. Sinama ng tingin ni Penelope, ang anak pero inirapan lang siya nito. Si tatay naman late ko na nakilala kasi nagpagamot siya, dahil inang daw siya dati sabi ni nanay. Mabait tatay ko. Proud na sabi ni Richer. Si Papo, late din namin nakilala, nag-asawa kasi agad. Sabi ni Nex. Oo malantad si Papo. Sang-ayon ni Lex. Ako din. Nagtaas pa ng kamay si Cole. Kailan ko lang nakilala si daddy kasi malantad din siya. Lahat pala tayo tinagwan ng anak. Sabi ni Wyatt. Friendship goals. Gago kasi kayo. Sagot ni Penelope dito. Accept kay RK. Wala rin naman akong kasalanan. Walang emosyong sabi ni Cole. Gago ka kasi. Inirapan ito ni Lay. Nakilala si daddy kasi malantad din siya. Mafia boss na natagwan ng anak. Napailing na lang ako. May mas bobo pa pala sakin. Puro kasi mga titi pinapairal nila. Sabi ni Lay. Kalibugan kasi. Lay, your mouth. Banta dito ni Cole pero inirapan lang siya nito. Kami naman ni Wyatt kakaiba. Tinagwan niya ako ng anak, gumanti ako, tinagwan ko din siya. Kwento Penelope. At wala nang mangyayaring tagwan. Inakbayan ito ni Wyatt. Tama, umakbay sakin si Knight. Right boss madam. Depende kung magpapakabait ka boss Knight. Ngisi lang ang sinagot nito at kinurot ang tungki ng ilong ko. Good morning boss madam. Mukha agad ni Knight ang bumungad sakin nang magising ako. Ang sarap gumising ngayon, kayo ba naman ng mga bata ang mabubungaran ko? Nasaan ang mga bata? Tanong ko at naupo sa kama. Bumaba, hinalikan ako nito sa labi. Boss madam, baka naman. Umiral na naman yung kaibigan mong anaconda. Kinurot ko ang talong niya. Tigas ah. I'm always ready when it comes to you. Papu, mamo. Bagsak ang balikat nitong nilangon ng mga bata. Hey twins. Samampa ang kambal sa kama at pumagitna sa amin. Mamo, may nigawa kami ni Lex. Bumungis-ngis si Nex. Siguradong magagalit kayo ni Papo. Ano na naman yun? Pinagnangkitan ko sila ng mata. Kasi ano po, nagkamot ng batok si Lex. Mabilis na nagtalokbong ng kumot, ang kambal nang marinig namin, ang sigaw ni Ma'am Shetty. Yup, nandito sila sa bahay nila Knight dahil binisita nila kami. Sila mama naman ay umuwi na sa probinsya, bibuste na lang daw sila ulit. Nasaan ang kambal? Salubong ang kilay na nemiwang si Ma'am Shetty.
Ano bang nangyari Ma'am Shitty? Tanong ko. Yung mga anak nyo, nilagyan ng sili ang panty ko. Tili nito. Namamaga ang talong ko punyeta. Ay, may pinagmanahan. Kambal. Seryosong tawag sa kanila ni Knight kaya mabilis silang napaupo ng maayos. Masama ang ginawa nyo diba? Anong gagawin nyo? Sorry na po mother there. Nakangusong sabi ni Lex. Sorry na po. Oo nga po, sorry na po. Sabi naman ni Nex. Hindi na po maulit promise. Matitiis ko ba kayo? Nag-flip hair ito kahit panot. Nako, pero kapag inulit nyo yun, papaluan ko na kayo. Opo, lumabas ng kwarto si Ma'am Shitty. Twins, don't do that again okay? Pangaral sa kanila ni Knight. Mabilis na tumango ang dalawa. Maddie, ikaw din. Lou, bakit nadamay ako? Hindi ko gawain yun. Really, you do that thing to my mom right? Umiwas ako ng tingin at sumipol-sipol. Wait, tumayo sa kama si Lex at kumembot-kembot. Papo, ngayon tayo magpunta sa amusement park di ba po? Yes, later. Dinala nito si Lex Paupo. Huwag kang tumayo malapit sa gilid baka mahulog ka. Papo, I'm not tanga like Nex. Magsikain na lang tayo. Bumaba ako ng kama. Maghilamos lang ako. Pumasok ako ng CR naghilamos at nagmumag ako bago lumabas. Tara na. Aya ko sa mga ito. Nagpabuhat naman ang kambal kay Knight, lumabas kami ng kwarto at bumaba. Sakto kayo. Nakangiting bungad sa amin ni Ma'am Shi. Katatapos ko lang magluto. Wow, salamat lola po. Sabay na sabi ng kambal at naupo. Halika na, kain na tayo. Nagsiupo kami at nagsimulang kumain. Kailan kayo lilipat sa bahay mo Knight? Tanong ni Ma'am Shi dito. Maybe kapag nandito na si Jom, hintayin muna naming magkaroon ka ng kasama bago kami umalis. Sagot ni Knight, Jom will stay here with Ella. Ano ba kayo, wag nyo na akong isipin. Kasama ko naman si Der at Bubay. Nako, hindi kami papayag ng ganon. Ako na ang nagsalita. Kahit masama ugali mo noon parang si Jom, hindi ka namin iiwan. Masama din naman ugali mo. Nakangiting sabi nito sakin. Nahawa lang ako sa inyo. Nagpatuloy lang kami sa pagkain. Mabilis na lumipas ang oras, 5:00 na ng hapon, at ngayon ay nasa biyahe kami patungong amusement park. Papo, ang ganda dito. Masayang sabi ni Nex. Daming chicks. Daming chupapi. Sabi naman ni Lex. Huwag kayong malantad. Hinawakan namin sila ni Knight. Huwag din kayong gala, aba kapag nawala kayo sa paningin namin iiwan na namin kayo. Hindi niyo po kaya yun. Siguradong sabi ni Lex. Pumasok kami sa loob, una agad kaming nagtungo sa mga laro na makakakuha ka ng prize. Lex, titira ng 3. Sinot ni Lex ang bola na agad pumasok. Shop A pang nasa harap ko, napayes. Mahina ko itong binatukan. Napakalantod mong bata ka. Huwag mo akong ipahiya sa future manugang mo. Hinarap nito ang lalaki. Shoo papi, pwede bang ikaw na lang ang prize ko? Magpatuli ka muna tutoy. Tawa nitong sagot. Ang pangit mo, laklakan mo yang prize mo. Hinayla kami paalis doon ni Lex. Yan, landi pa. Sumakay kami ng mga rides, kung ano-anong trip ang ginawang mga bata hanggang sa mapagod at makatulog na lang. Nag-ayat dito sa Ferris wheel dahil gusto daw tingnan ang view tapos tulog naman. Napailing na lang ako. Nakasakay kami sa Ferris wheel, yung dalawang bata ay tulog sa bisig ni Knight. Nasabi ko na ba sa'yo boss madam na ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko? Ngumiti ito sakin. Tuwing kaharap kita, nakikita ko, ang future na kasama ka. Tuwing kaharap kita iniisip ko nasa simbahan tayo habang suot, ang kasuotang simbolo na mag-asawa na tayo. Boss madam, sorry sa lahat Dapat hinanap kita. Hindi agad nagpadala sa galit ko. Dagdag pa nito. Kalimutan na natin ang nakaraan. Hinawakan ko ang kamay niya. Magsimula ulit tayo ng panibagong kabanata kasama ang mga anak natin. Mahal kita boss madam, ikaw lang talaga, mula noon hanggang ngayon. Mahal din kita boss Knight, kailanman hindi ka napalitan sa puso ko. Ngumiti ako at hinalikan siya, kasabay noon ang pagputok ng furry works na makukulay. Tili ni Lex. Tayo na nga lang inimbite sa kasal, balak nyo pang magpahuli. Sandali nga, sinaman ko ito ng tingin.
Lalo kami natatarante sa'yo mas frustrated ka pa sa ikakasal. Calm down. Mahina hong sabi ni Knight. 30 minutes pa. Ayos na ako. Ngumiti ako. Ano, mukha ba akong tao o tae? You're always beautiful boss madam. Hinapit ako nito sa bewang. Mas nadagdagan ngayon. Ay sus, naglandian pa. Napahampas si Nex sa noo niya, tayo na po kaya. Naunang lumabas ang kambal. Sarap sa bunutan ng mga anak mo. Sabi ko dito. Natawa ito. They're just excited to see their friends. Oo na, tara na. Lumabas kaming dalawa, nakasakay na ang kambal sa sasakyan kaya, sumakay na lang din kami. Mamo, hindi po maayos necktie ko. Sabi ni Nex na nasa backseat. Later Nex, si Knight ang sumagot dito. Saktong magsisimula na ang kasal nang makarating kami, agad kaming bumaba. Punta na doon. Tinapik ni Knight ang braso ng kambal. Wait, Nex, ayusin ko necktie mo. Mabilis na inayos ni Knight ang necktie ng anak, excited namang tumakbo papunta sa pwesto nila ang kambal. Kami din ni Knight ay pamwesto na. Maya-maya pa ay nagsimula na kaming maglakad. Buti nga hindi ako umusok sa loob ng simbahan charot. Kakakasal lang ni Earl at Emma, ngayon naman ay si RK at Ryle. Sana all. Si Knight wala atang balak kapag ako nenas, gagawin ko na lang talaga siyang kumpare. Maya-maya pa ay naglakad na si Ryle papasok, ang ganda-ganda nito, pero mas maganda ako, bagay sa kanya yung wedding gown, pero mukhang mas bagay sakin. Nakinig lang kami sa mga sinasabi ng pari, sorry Lord, pero nakakaantok pala. Nakahinga ako ng maluwag nang matapos na ang kasal, dumiretso agad kami sa harap at nagpicture. Kapag ako pangit dyan sa picture, susunugan ko bahay nyo. Banta ko sa photographer na tumawa lang. Nakailang ora kami bago matapos, nagkanya-kanyang sasakyan ulit kami, papunta namang reception. Siguradong may lechon doon, sabi ni Nex. Tapos may spaghetti, pansit, palabok, kakanin at marami pa. Dagdag ni Lex. Mga anak huwag nyo namang ipahalatang mga patay gutom kayo. Sabi ko sa mga ito. Boss madam as far I remember nagdala ka ng maraming plastic. Ngumisi sakin si Knight. Sharon Cuneta ka mamaya. Idol ko din si Bruce Lee. Kapag hindi ka tumahimik, sisipain kita. Tumawa lang ito. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa reception, agad kaming bumaba at tumuloy sa loob. Syempre pagkain agad diretsyo namin. Enjoy kayo. Nakangiting sabi sa amin ni Ryle. Congratulations pala sa inyo ni RK. Nakangiting sabi ko, sana all. Maraming salamat. Saglit pa itong nakipagkwentuhan sa amin bago magtungo sa upuan nila. Inilibot ko naman ang paningin ko ng mapansing wala na sa tabi namin, ang kambal, kasama ito nila Zame at mukhang may dinidiskartehan. Syempre maliban na lang kay Lex na mukhang direng-diri sa mga babaeng nasa harap niya. Kapag ito talaga na in love sa babae, aahitan ko kilay nito. Ladies, pamwesto na po kayo sa gitna para sa paghagis ng bulaklak ng ating bride. Sabi ng MC. Agad naman akong tumayo, pamwesto sa gitna si Ryle at tumalikod, pero agad din itong humarap at binigay sakin ang bulaklak. Lou, tingin ka sa likuran mo. Nakangiting sabi nito na agad kong ginawa. Nakita ko si Knight na nakaluhod at may hawak na box. Bakit ka nakaluhod dyan Knight? Hindi naman ako si Lord. Sabi ko dito. Baby I'm going to propose to you. Binuksan nito ang box at bumungad sakin, ang magandang singsing. I'm sorry for hurting you Maddie, promise I won't hurt you again. Nilabas nito ang singsing sa box. So, will you marry me? Ayoko nga charot. Yes naman mo, ay laban mo yan. Tili ni Lex with matching kembot pa. Go naman mo, support po namin kayo. Sabi naman ni Nex. Art pa ba ako? Abay tatanggi pa ba ako? Yes na, sagot ko. Tumayo si Knight at agad sinuot sakin ang singsing, dinig ko ang palakpakan ng mga tao at sigawan. Thank you so much boss madam. Sinapo nito ang dalawang pisngi ko at hinalikan ako sa labi. I love you. Maraming salamat din boss Knight. Tugon ko. Mahal din kita, mamatay ka man. Yehey. Lumapit sa amin ang kambal. Binuhat ko si Lex, samantalang binuhat niya naman si Nex. Mahal namin po kayo, sabi ni Nex. And because of that, bibigyan namin kayo ng quality time. Ngumisi si Lex.
Hindi kami tatabi sa inyo mamaya. Kulit mo. Kinurot ni Knight ang pisngi nito at umakbay sakin. Salamat sa pagdating niyo sa buhay ko. Salamat din sa pagdating niyo sa buhay ko. Hindi hadlang ang itsura o pinag-aralan, para makahanap ka ng taong tatanggap at magmamahal sa'yo. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala sa buhay. May ilan gusto katulad nilang mayaman. May ilan naman na hindi big deal kung mayaman o mahirap, mahalaga mahal nila ang isa't isa. Sabi nga nila hindi mo madadala sa hukay ang iyong yaman. Importante maging masaya ka kung anong bagay na meron ka. Maging masaya sa tagumpay ng iba. Huwag maghangad ng hindi kayang makuha. Kung gusto talaga magsikap para maabot ito, gawing inspiration. Thank you listener sa pakikinig ng kwentong Knight at Maddie. Happy New Year, take care everyone. Hope that this 2024 maging maayos, masaya maligaya, at masagana para sa lahat.